Pagpalang araw po, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Magbabasa tayo ng Biblia o Koymen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Dito po tayo sa labas ngayon, kasama ko po yung aking dalawang aso, si Summer at Pinter. Yan. Habang naglalaba po ako, asalang po yung washing machine. Ngayon, tayo po magbubulay ng mabuting balita o salita ng Diyos sa Biblia o kasaysayan ng Christmas. Tayo po bilang mga tao, di po ba tayo ay nagdiriwang ng kaarawan natin? Tayo po ay nagdiriwang ng birthday natin. Di ba? Anong nga mong gagawin pag nagdiwang ka ng kaarawan? Tayo muna ay manalangin. Panginoon Diyos, sana Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan po, samahan kami ang aming pagbubulay ng iyong salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kapag birthday ng isang tao, ano ang unang ginagawa ng tao? Magsisimba. Magpapasalamat siya sa Diyos na nadagdagan na naman ng isang taon ang kanyang buhay. Kasi ang buhay ng tao ay nagmula po sa Diyos. Kaya siya pong nagbibigay sa atin ng, tingnan ninyo sa Biblia, ano sinasabi ng Biblia. Sabi po, Ezekiel 18:3. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. 4. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. So, ang buhay po ay pag-ahari ng Diyos. Nasa kamay ng Diyos kung dadagdagan niya ang inyong birthday. Kaya pag nag-birthday po kayo, ang gagawin nyo, di po ba? Magsisimba muna kayo, pasalamatan ninyo ang Panginoong Diyos. Kasi nga dinagdagan na niya ng isa ang inyong kaarawan. At kapag birthday mo, umiilig ka pa ng mga ibang bagay. Naku, di ba ganyan ang ugali ng tao? Una, pasalamat ka. Ngayon, naghahanda ka. Nag-aanyaya ka ng inyong mga kaibigan na samahan kanila sa iyong pagdiriwang ng iyong kaharawan. Di po ba? Ganyan ang ugali ng tao. Yung mga kumpare mo, kumari mo, kapitbahay mo, na kaibigan mong matalik, niyayaya mo sila na samahan kanila sa iyong pagdiriwang. Nagluluto ka. Kung minsan nga, paghahanda mo o pag-iinuman nyo, inaabot na hanggang madaling araw o pinabukasan, sabi nga nila, awan to sawa. Ganyan ang tao. Bakit pag ipagse-celebrate naman yung kapanganakan ni Jesus, ang daming reklamo. May nagsasabi, hindi naman December 25 ipinanganak si Jesus. Bakit nating ipagdiriwang ang birthday niya? Hindi ba ganon? Yung iba naman, hindi mo naman mababasa sa Biblia na pinanganak siya ng December 25. Tama po kayo, wala talaga tayong mababasa kasi hindi pinabatid ng Diyos kung kailan ipinanganak o anong petsa pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Wala po siya pinabatid sa mga tao. Pero meron bang nangyari o meron bang kasaysayan? Hindi ba yung birthday nyo, araw ng inyong kapanganakan? Di po ba tama? Yung birthday naman ni Jesus, hindi ba yung araw ng kanyang kapanganakan? Sige, sabihin nyo, hindi naman siya pinanganak ni Maria noong araw ng December 25. Pero
Meron bang pinanganak si Maria o wala? Meron. O, tingnan natin. Ang naglahad niyan ay yung yung anghel na nagpakita sa mga pastol tupa. Tingnan nyo po dito po sa libro ng San Lucas 8, doon may mga pastol nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalhatian ng Panginoon. Gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David. Isinilang. May pangyayari. May isinilang. Okay? Kayo, pag sinilang kayo, di ba nagbe-birthday kayo? O isinilang si Jesus. Bagamat wala po sinabing petsa dito yung anghel. Merong isinilang. Ang mahalaga, meron bang isinilang? So, sabi niya, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Sino ang isinilang? Ang Kristong Panginoon, ang tagapagligtas na Panginoon. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Sino yung isinilang? Hindi ba si Jesus? Kaya tayo nagdiriwang dahil merong binigay ang Diyos na tagapagligtas. Hindi yung petsa, kaibigan. Masyado naman kayong magulo eh. Como yung leader ng inyong simbahan, sinabi walang petsa, walang ganito. Naniwala kayo. Anong ginagawa nyo? Kapag December 25, may mga namamasko. Magugulat ang mga Katoliko. Ayan, ang tatakaw. Wala namang Pasko sa mga yan, pero nakikikain yan. Ang lalakas lumamon. Gusto, meron pang take-out. Kaya tuloy nababahiran ang inyong pananampalataya. Di ba totoo yan? Ako namin yun, nakasama ako sa trabaho eh. Wala daw silang Pasko. Pero kasama namin sa pagdiriwang. Kasama namin sa pagdiriwang. Bakit? Pasko nga. Ngayon, kung ang Pasko ninyo, yung sinasabi ng isang simbahan, Mayo, Abril-Mayo, dito kayo magdiwang. Dito kayo magdiwang. Yung isa naman leader na Palabora, meron naman kaming Pasko, pero hindi December 25. Pag December 25, ang sabi nila, wala kaming Pasko. Pero meron daw silang Pasko. Kanya, yung nagsasabing mga Abril o Mayo ang pinanganak ang Yesus. Pero hindi naman sila nagdiriwang. Nakakahiya. Mahal na araw, magdiwang ka ng Pasko. Magsabi ka Merry Christmas, hindi ka ba pagtatawanan ng tao dyan? Mahirap, nakikikain sila. Yan ang problema sa inyo po, mga napagbalat kayo. Kaya sabi ng Katoliko, pinipintasan tayo, pero ang lalakas kumaman, matataka. Di na bahiran ng inyong reliyon. Meron pa dyan. Wala raw Pasko sa kanila. Kaya nagdiriwang sila sa Enero, yung bagong taon. Yan ang tanong ko. Ba't kayo tumatanggap ng mga regalo? Hindi nyo matatatuwa yan. Ba't kayo tumatanggap ng regalo na may diwa ang Pasko? Di ba ang kakapal na mukha nyo? Kung totoong wala kayong Pasko, huwag kayo tatanggap ng Christmas bonus.
Basta tumutukoy sa bonus, huwag niyong tanggapin. Kaya may bonus kasi kami Pasko, kaya Christmas bonus. Manindigan kayo. Sabihin niyo sa boss niyo, boss, wala kaming Pasko. Di ko kukunin yan. Sa January ko na lang kunin yan. At least nakaligtas ka. Di ba ganon? Pero kapag kayong magdiwang, gusto niyo mag-arbo. Ngayon, yung mga nagdiriwang ng December 25, mag-arbo rin. Naghahanda sila ng masarap na pagkain. Parang reunion din, nagkikita-kita sila magkakamag-anak. May pumapasyal, kaya na pinapasyalan sila. Kasi Pasko naman daw, magkikipamasko yung kamag-anak. Lalo na kung yung kamag-anak nila ay meron naman konting pera. Nagbibigay sila ng regalo. Walang masama ron. Pinasasama lang po ninyo ng inyong reliyon. Kaya nagiging masama ang Pasko. Pero sa totoo lang, sa mga may Pasko, ang sasaya. Nagdiriwag sila ng Pasko, ang sasaya nila. Ingit na ingit naman kayo. Naalala ko nung araw. Merong isang grupo na nangangaroling. Siyempre, yung nangangaroling, tumatapat sa bahay-bahay, umahawit ng mga awit ng Pasko. Natapatan yung isang bahay. Sabi nung natapatan ng nangangaroling, ay walang Pasko sa amin. Hindi na sila kinulit kasi wala nga Pasko. So sinara yung pinto, sinara yung bintana. Nangaroling na lang sa ibang bahay yung mga carolers. Dahil magagandang kanilang mga kinakanta, may sari-sari pang mga para maging maingay, patugtog. Aba, napasin nung isa. Nagbukas ng pinto, nagbukas ng bintana. Nanonood sila sa mga carolers. Kaya ang ginawa ng isang nangangaroling na tinanggihan nila, dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Binulaga sila. Akala ko walang Pasko sa inyo. Walang caroling sa inyo. Bakit ngayon nanonood yung mga caroling? Paya siya. Paya yung nanay. Kaya sasara niya sa aning pinto. Sabi nung nangangaroling, huwag nyo nang isara yung pinto. Pabayin yung manood yung mga anak ninyo. Kung gusto nyo, pati kayo manood na. Hindi natin kasal sila. Kunwari daw, walang caroling, pero tapos meron natapatan na siyang beauty parlor. Sabi nung nasa beauty parlor, medyo bading-bading. Ay walang Pasko sa amin, sabi niya. Kasi yung sobrang binigay naman nung nangangaroling, siyempre merong design ng Christmas, mga parol. Sabi niya, walang Pasko sa amin, sinuli niya yung sobre. Doon sa nangangaroling. Sabi nung sa parlor, yung bakla, ay gusto ko yung sobre, walang tatak. Ngayon, mahutak yung nangangaroling. Bigla niyang nilabas yung kanyang sobre na walang tatak, kaibigan. Meron pala siya sobre, walang tatak. Ito po, sabi nung bakla sa beauty parlor, wag mo na lang akong awitan. Lalagyan ko na lang ng 50 ito. Nilagyan niya ng 50. Pero hindi na siya nangaroling, hindi na kumanta. Kasi yun ang request naman. Mabait naman yung pinagbigyan. Walang kanta, pero binigyan siya 50. Pero sabi niya, walang Pasko kasi sa Ibig sabihin, naaliw siya sa mga nangangaroling. Kanya lang dahil sa kanyang reliyon na walang Pasko, sabi ng kanilang leader. Dahil naaliw siya, nagbigay siya kahit 50 lang. Pero sobrang walang tatak. Di ba nakakatawa? Ay, nakakagalak
Kaya alam nyo po, yung Pasko talagang hindi nyo po talaga matatalikuran yan. Ang katotohanan niya, talagang masaya po ang Pasko. Pero nasa inyo po yan eh. Wala naman pong ano yan. Gusto nyo magdiwang? Ayaw nyo magdiwang? Nasa inyo. Kanya lang, sana wag mabahiran ang inyong reliyon. Sinasabi nyo wala kayong Pasko, hindi kayo nagdiriwang, pero nakikikain naman kayo. Pag meron dumating na kakilala nyo, kaibigan nyo, pare, Merry Christmas, aabutan ka ng regalo. Anong gagawin mo? Kukunin mo yung regalo. Pero wala ka naman may babalik na regalo doon sa kaibigan mo. Dahil yung kaibigan mo, dahil kaibigan ka niya, kaya niregaluhan ka niya. Yung problema, dahil walang Pasko sa iyo, hindi ka malang makaganti sa kaibigan mo ng regalo. Diba totoo yan, kaibigan? Totoo yan. Totoo yan. Kaya tuloy, napipintasan kayo. Anong sabi nila? Nakikikain ang tatakaw. Gusto nila mayroong pantikaw. Tapos, ang sabi ng iba, binigyan namin ng regalo. Wala mas lang silang mayabot sa aming regalo. Pero tinanggap yung regalo namin. Pintas na pintas ang inyong simbahan sa ginagawa niyo. Ako, payo ko, pag wala kayong Pasko, magsara kayo ng bahay at bintana, magkulong kayo sa inyong tahanan. Ganun ang gawin nyo, manindigan kayo. Pero sasabihin nyo, kaya nga sabi ni Anthony Castelo balat kayo pala ang pag-ibig mo. Napagbalat kayo po kayo para kayong mga unyang o sa kayong makidikit. Nagiging kakulay ninyo yun. Ako sabi ko nga, nakasama ko sa trabaho. Kasama namin, nagiinuman pa. Nagiinuman pa. Ang pulutan, dinuguan. Minsan nang sabi sa kanya, Louie, hindi ba ganitong reliyon mo? Hindi ko nababanggitin yung iglesia kinabibilangan. Ba't ka namumulutan ng dinuguan? Ano sagot ng Louie? Wala naman nakakakita eh. Nakakatawa. Katawa-tawa. Wala naman daw nakakakita. Ibig sabihin pala, pag wala nakakakita, okay. Hindi nyo lang alam, ginagawa kayong sarswela. Pinagkukwentuhan kayo. Anong sabi nila? Tingnan mo yan, oh. Nakikipamasko yan. Oh, di ba totoo yan? Kasi natatakam din kayong mag-celebrate, pero dahil po sa inyong reliyon, dahil sa doktrina ninyo, pinipigilan kayo. Inaalisan kayo ng kalayahan. Di ba totoo yan? Inaalisan kayo ng kalayahan upang magdiwang ng Pasko. Kaibigan, nang birthday ka, nagdiwang ka. Ngayon, pag Pasko, nagdiriwang ang taong bayan. Halos karamihan ng buong mundo. Kung ilan na lang yung hindi nagdidiwang, almost 100% nagdidiwang. Why not? Ba't di kayo sumabay? Itabi muna ninyo ang inyong reliyon. Kahit kulto kayo, yan kulto naman kayo di ba? Yung nagsasabi ko walang Pasko, mga kulto kayo matatakaw nga kayo ba? Binibigyan kayo ng regalo, tinatanggap niyo. Kaya kulto kayo. Salamat Panginoon Diyos sa pagkukuha mo. Ng Pasko may binigay na isinilang si Jesus na aming tagapagligtas. Salamat, binigyan ko kaming tagapagligtas sapagkat kami ko makasalanan, wala kaming kakayahan upang iligtas ang aming sarili. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Kayong mga nanonood, nakikinig ng video ito,
Nawa meron po kayo natupad. God bless us all po sa inyong lahat. Ito po inyong kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. Sa po ako senior citizen 64. 64, stroke loss, 6 na taon at 4 na buwan. At PWD, 6 na taon at 4 na buwan. God bless us all po sa inyo. God bless us all po. Bye. Merry Christmas.